Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ayan, bago po tayo mag-umpisa po sa ating episode for today, mga kabida, isang maligayang pagbati po sa lahat ng mga subscribers ko sa aking channel, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Isang magandang oras po sa inyong lahat. Ayan. Eto na po mga kabida, kumpirmado na po na hindi ho spared ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida sa investigasyon patungkol ho sa issue po ng kickback mula sa controversial na flood control projects mga kabida. Ito po ang kumpirmasyon mula kay DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya po. Okay? Sinabi po ni Rimulya po mga kabida, wala hong kaibigan, wala hong classmate, at wala akong fraternal ties, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong news article, mula sa abogado.com.ph, mga kabida. Boying flood control probe is para sa bayan, beyond friendship, school, or fraternal ties. Ayan. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya on Tuesday dismissed suggestions that former House Speaker Martin Romualdez was being spared from the government's flood control investigation, saying the probe was para sa bayan and would cover all those found liable, no friendship, no school, or fraternal ties. In a privileged speech the other day, Senator Francis Escudero questioned why Romualdez, the cousin of President Ferdinand Marcos Jr., appeared to have escaped scrutiny despite his ties to former Appropriations Chair and resigned Ako Bicol Representative Zaldico, who has been linked to alleged irregularities. In a press briefing, Rimulya, however, rejected Escudero's insinuation. That's not true. We are studying everything. Liability-wise, Zaldico, as chairman of appropriations, is well known as the speaker's choice. So from that alone, you already know something was wrong in what's coming out now, he told reporters. The Justice Secretary insisted that no individual would be shielded. Wala ho kaming sisinuhin dito. It's really para sa bayan lahat. It's beyond friendships, school ties, or fraternal ties. Ang nakataya rito, taong bayan. We cannot let this go, Rimulya said. Rimulya said investigators were building a complete diagram to establish the roles of all individuals implicated. We will not cover up or hide anyone, he added. Ayan. So malinaw po yung kanyang sinabi po na hindi po spared dito si dating Speaker Martin Romualdez po. Sana sana po kasi po meron kasing perception po mga kabida na ito pong si Romualdez po ay pilit pong inilalayo po mga kabida dito ho sa investigasyon po ng flood control kagaya na lang po dun ho sa perception sa Senate inquiry po mga kabida na parang hirap pong banggitin daw itong pangalan daw ni Romualdez dyan po sa Senado, particular na po dyan po sa Blue Ribbon Committee mga kabida po. Okay? Kaya siguro matapos pong talumpati po kanilang privileged speeches po ni na Senador Chis Escudero at Rodante Marcoleta nung nakarang araw po mga kabida, nagdesisyon po itong Blue Ribbon Committee na ipatawag daw itong si Romualdez at si Congressman Zaldico. Okay? Pero ito hong si Romualdez is kailangan daw idaan muna kay Speaker Faustino D bilang respeto daw sa interparliamentary courtesy po mga kabida. While ito pong si Ko mga kabida since nag-resign na po ito sabi po ni Senator Lacson po mga kabida, chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee kung hindi raw ito magpapakita ito hong si Congressman Zaldico wala ho silang magawa po dito mga kabida kundi isa cite in contempt daw ito hong si Congressman Zaldico po mga kabida. Paanong i-cite in contempt yan? Nasa malayo
May mga balita nga nagtago na raw eh. Kaya daw ito nag-resign mga kabida sa kanya hong posisyon bilang representative po ng Ako Bicol Party List para wala na raw hold ito pong House of Representatives sa kanya mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo, binigyan po ng deadline ito hong si Congressman Zaldico ni House Speaker Faustino D na hanggang September 29 lang po. Kasi po pag hindi ho siya uuwi po ng Pilipinas at haharap po sa mga investigasyon, sigurado hong papatawan po siya ng sanction po makabida bilang miyembro po ng House of Representatives. Kasi po kinansila na po yung kanya hong travel clearance mga kabida. So wala ho siyang authority na mananatili ho sa ibang bansa considering canceled na po yung kanyang travel authority po mga kabida. So yun yung rason para ho hindi ho magkaroon daw ng authority ito pong House of Representatives over Congressman Zaldico, kaya daw ito nag-resign mga kabida. At ang kaniyang dinahilan lang daw dito gusto ho niyang ma-spare ito kung kanyang pamilya, of course sa kahihiyan mga kabida, dahil ho sa kinakasangkutan po nitong si Congressman Zaldico po mga kabida. Now back to Speaker Martin Romualdez. Ito po ang tanong po dito sa DOJ, kaya nilang imbestigahan ito pong si Romualdez mga kabida. Okay? Kasi ang sabi po ni Senator Chis Escudero, parang halata po daw mga kabida na pilit daw tinatakpan ito pong si Romualdez po sa kabila po ng mga aligasyon, mga pagturo po sa kanya. Kasi ang dami na pong nagturo po sa kanya na kabilang daw siya dito ho sa scheme po ng corruption po mga kabida po. Dito ho sa unang-una flood control projects at maging ito pong controversial na 2025 General Appropriations sa Act po mga kabida, kung saan po ay inakusahan din ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kinonsinti daw niya ito pong questionabling mga items diyan po sa loob po ng budget po mga kabida. Ito challenge po ito sa Department of Justice po mga kabida. Okay, kung talagang seryoso po sila dito ho kay Romualdez. Okay? Ito, no holds barred. Okay? Unang-una po, kailangan pong i-request po ng DOJ yung kanyang SALN. Okay? Dapat i-request po ng DOJ yung SALN po ni Martin Romualdez para magkaalaman po makabida kung magkano talaga yung kanyang net worth. At saka pangalawa, kung ano-ano yung kanyang mga nilagay po doon ho sa SALN po niya. Doon po natin malalaman mga kabida kung ang yaman po ni dating Speaker Martin Romualdez lumaki ba okay, na hindi po appropriate doon ho sa kanyang sweldo at sa kanyang tinatanggap bilang kongresista po mga kabida, o bilang Speaker of the House po mga kabida. Okay, kasi mayroon pong mga lumabas sa social media, okay, although hindi pa natin na-validate yun kung totoo po yun, na from 300 million naging 3 billion pesos daw yung kanya hong yaman po sa kanya hong net worth po mga kabida, which is gaya ng sinabi ko po, hindi po natin alam kung yun ay totoo po mga kabida So yun lang po yun lang po yung ating inaasahan po dito na sana magiging patas po ang DOJ dito ho sa kanilang investigasyon. Itong sinasabi po nilang no holds barred, itong sinasabi po nilang no friendship, no school ties, no fraternal ties, sana tutuhanin po nila ito mga kabida. Kasi po alam siguro po ng DOJ na nakabantay po ang taong bayan po ngayon mga kabida. Everything na gawin po ng gobyerno, okay, dito ho sa kanilang investigasyon, magkakaroon po ng kulay kung meron po silang o meron pong masilip ito pong taong bayan na kakaiba po mga kabida, kagaya na lang po ng pagtatakip sa posibleng accountability po ng mga sangkot po dito po. Alright?
So, yun lang po mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.